So ito na po ang aking credit card guys, nakaka-pick up ko lang po doon sa branch ng BPI. At nandito nakalagay ang mga instructions guys kung paano natin ito i-activate. At dito rin nakalagay ang mga detalye ng card. Hi guys, good afternoon. Once again, my name is Melvin and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking pag-apply ng credit card sa BPI online sa pamamagitan ng kanilang mobile banking app. At sa loob lamang ng 5 minuto guys ay na-approve kaagad ang aking application. Nawala po akong kahit isang dokumento na sinubmit. At makukuha natin kaagad ang ating credit card after 5 banking days. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys ha. Dahil ipapakita ko po sa inyo actual ang aking pag-apply at ang aking pag-fill up ng form. At sa mga interesadong mag-apply din ito, sundin nyo lang po ang ginawa ko sa video ito. At ipapakita ko rin po sa inyo kung paano mag-request ng card online at kung paano i-activate ito. At paalala lang po, ang application na ito ay para lamang sa meron ng existing account sa BPI. Bago po tayo magsisimula, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So ayan po guys, ang una po natin gawin ay syempre i-open natin ang ating BPI account. Tulad po ng sinabi ko, ang application na ito ay para lamang sa mga may existing account na po sa BPI online. At kapag nasa dashboard na po tayo ng ating BPI account, pindutin na natin itong may message icon dito sa may taas sa gilid. And then po mag-pop up itong notifications. Kapag walang nag-pop up na ganito sa account ninyo, at kapag wala pa po kayong na-receive na notifications na tulad nito or text ng BPI sa cellphone ninyo na nag-o-offer ng credit card, meaning to say, hindi pa po kayo qualified para mag-apply ng credit card. At sa mga users na tulad ko na may nag-pop up na ganito, sundan nyo lang po ang gagawin ko. At may nakasulat pa dito guys na apply for a BPI Amor cashback card with no income documents required. So ang una po natin gawin guys ay i-click lang natin itong apply now for your credit card. Tapos mag-pop up ito. Congratulations, you can get a BPI credit card in the fastest way possible. At may nakalagay pa dito sa baba ng offer na ito guys ay hanggang August 15 lang po, 2024. So limited lang po ang offer nila ngayon guys. Kaya sa mga may offer ng ganito, tara i-grab na natin ito. Next po natin gawin ay i-click natin itong may maliit na box para malagyan ng check to agree to the bank's data privacy statement. At pagkatapos natin malagyan ng check, ay i-click natin itong start now. Mag-send ng OTP o one-time PIN ang BPI sa ating mobile number na inirehistro dito sa BPI. Kailangan pa pala nating i-click itong yes, send me the code para makapag-send ang BPI ng OTP sa ating mobile number. And then, dito po natin ilagay yung OTP na sinend ng BPI. 6-digit po yun. Pagkatapos po nating malagyan, ay i-click natin itong confirm dito sa baba. Choose up to 2 cards. So pwede daw tayong mamili dito guys hanggang 2 cards or 2 credit cards na ang initial credit limit nito ay 35,000 pesos. So ang pinili ko dito guys ay isa muna dahil gusto ko pa pong itry. First time ko pa po kasing nagkaroon ng credit card eh. So ito po yung pagpipilian natin. Una, itong BPI Amor Cashback Card, the Essentials Cashback Card. At ito po yung mabenepisyo natin sa card na ito. 4% cashback on supermarkets, 1% cashback on drugstores and utilities, 0.3% cashback on other local spend, and free annual fee for the first year.
2,050 pesos onwards. At ang pangalawang cards na pagpipilian natin ay itong BPI Rewards Card. Dito sa BPI Rewards Card, ito po yung The Sensible Card. At ang benepisyo na makuha natin dito, una, 35 pesos spend. 35 pesos spend is equal to 1 BPI point. Travel insurance up to 2 million pesos. Cash advance up to 30% of credit limit and free annual fee for the first year, 1,550 pesos onwards. At ito po ang ikatatlong pagpipilian natin. Itong Petron BPI Card, the Practical Motorist Card. At ang benepisyo natin dito ay una, maka-earn po tayo ng 3% fuel rebate at partners Petron stations. So bagay po ito sa mga may mga sasakyan guys. At pangalawa ay may free po tayong 200 fuel voucher as a welcome gift. At pangatlo, may cash advance po tayo up to 30% of credit limit. At pang-apat ay free annual fee for the first year, 1,550 pesos onwards. At dito na po tayo sa pang-apat nating pagpipilian, itong BPI Age Card, the Value for Style Card. So iba po ang style ng card nito guys, iba po ang kanyang forma. At ang benefits na makuha natin sa card na ito ay una, 50 pesos spend is equal to 1 BPI point. Stack up rewards because points do not expire. Cash advance up to 30% of credit limit and free membership fee for the first year, 110 pesos per month onwards. So ang pinili ko po dito sa apat na pagpipilian guys ay itong isa muna ang pinili ko. Itong BPI Rewards Card. Pinindot ko lang itong may maliit na box para malagyan ng check. And then pinindot ko na itong continue. Get a free e-credit Mastercard now. Your e-credit sublimit is 10,500 pesos. So may pagpipilian pa po tayo dito guys. Kung gusto ba daw natin kumuha ng free e-credit Mastercard. So kung gusto nating dagdagan ang ating card, pindutin lang natin itong yes, add for free. Pero sa akin guys, hindi na po ako nag-add dito. In-skip ko lang ito. Pinindot ko lang itong no, skip. Choose your delivery address. So ang nakasulat po ditong mga address guys, itong home at saka permanent, ito po yung address na nakarehistro sa ating BPI account. So kailangan po tayong mamimili dito kung saan po natin ipa-deliver ang ating credit card. Pero kung wala na dito yung address na iniregistered natin sa BPI dahil nagbago na po tayo ng tirahan, ay i-click lang natin itong none of the above. At pagkatapos nyan, i-click natin itong continue. Pag-click ko nitong continue guys, ito po yung result. Update your addresses and get a card. So kailangan pa pala nating pumunta sa branch guys para i-update or palitan ang ating bagong address na tinitirhan ngayon for the delivery. Kaya ang ginawa ko, dahil tamad na akong pupunta sa branch, ay pumili na lang ako ng delivery address na nakaregistered na sa aking BPI account. At pinili ko na lang itong permanent. So pinindot ko itong permanent and then pinindot ko ulit itong continue. Provide additional details. So ito po yung additional details na hihingiin sa atin guys. Ang ating TIN or Tax Identification Number at ang ating SSS number or GSIS number. So kailangan meron po tayo nito guys dahil hindi po tayo makapag-continue kung wala po tayo niyang dalawang hinihingi ng BPI. Pagkatapos nating malagyan ng TIN at SSS or GSIS, ay i-click na natin itong continue. Are these details correct? So, i-double check muna natin yung mga detalye na ating finilapan guys. Baka may mga maling spelling or maling address. At kapag okay na, pindutin na natin itong may maliit na box para malagyan ng check. At pagkatapos niyan,
I-click natin itong confirm. Actually guys, sa una kong pag-apply ay disapprove ako. Ito po guys, so nakalagay application failed. Kaya ang ginawa ko guys ay nag-apply ulit ako kinabukasan. At ganun pa din po ang aking ginawa. Yung mga pinili kong card, ganun pa din. At pag-apply ko ulit kinabukasan, pag pindot ko nitong confirm, ay ito na po ang result guys. Application successful. Your credit card will be delivered to your selected address within 5 working days. At pwede raw tayong mag-authorize ng representative guys na kukuha sa ating card kung sakaling wala po tayo sa ating bahay sa pag-deliver ng ating card. May letter po silang sample guys. Pindutin na natin itong may letter na nakalagay dito. I-print lang daw natin yan at kumpletuhin daw po. So ngayon guys, babalik na po tayo sa aking accounts. Kung may credit cards na bang naka-line up doon po sa aking dashboard. I-click lang natin itong back to my accounts. At ito na po guys, may credit cards na pong nakalagay. Ayan, BPI credit card. At ito na po ang aking customer number. So after 5 banking days guys, mula nung nag-apply ako at na-approve ang aking application, ay dineliver na ng BPI ang aking credit card. Kaya lang, ang nangyari po kasi sa aking delivery status guys ay naging unsuccessful po siya. Dahil hindi ko kasi na-update yung address ko. Kaya tinext na lang ako ng BPI na unsuccessful daw ang aking delivery. At ang advice po nila sa akin ay tumawag na lang daw po ako sa customer service hotline ng BPI para daw po sa re-delivery instruction. So yun, tumawag ako at ito pala ang customer service hotline ng BPI guys. Sa mga gustong tumawag, medyo gumastos po ako dito ng almost 200 pesos sa load guys. Dahil kailangan po kasi na may regular load po tayo kapag tumawag po tayo sa kanilang hotline. At nung nakausap ko na po yung mga representative nila, ipinapapili po nila ako kung ano daw ang gusto ko. Gusto ko ba daw i-update yung aking bagong address para sa re-delivery? Or ako na lang daw mismo ang pipick up ng card doon po sa pinakamalapit na BPI branch dito sa aming lugar. Kaya naisip ko parang madami yatang pasikot-sikot kapag i-update ko pa ang aking bagong address. Mas lalong matagalan yata ang pag-deliver ng aking card. Kaya naisip ko na ako na lang mismo ang kukuha ng card dito sa branch na malapit sa aming lugar. So yun, naghintay na naman ako ng another 5 banking days para pick up sa aking card doon sa branch. So yun, after 5 banking days ay nag-text na naman ang BPI na ready to pick up na daw ang aking card. So ito na po ang aking credit card guys. Tinakpan ko lang ang aking pangalan nakalagay dito sa baba. At Mastercard din po siya guys. At ang kanyang card number guys ay dito nakalagay sa likod ng credit card. Ayan. Pwede nating, ang sabi nung teller sa akin doon guys, yung pag-pick up ko nito, kung pwede daw, hindi na daw natin lagyan ng signature dito para daw sa ating security. So, nandito din may CVV din po siya. Ayan po. So, may expiration date po siya guys. 5 years po ang expiration date nito guys. The expire siya is June 2029. So, tulad po nung nakalagay doon sa app na 35,000 po ang kanyang credit limit. At 30% po ang kanyang cash advance limit guys. Meaning po ng cash advance limit guys ay pwede po tayong mag-withdraw doon sa mga ATM machine ng 30% sa credit limit. So, ang 30% sa 35,000 guys is 10,500. So, yan po ang ating cash advance limit. 10,500 na pwede nating i-cash out doon sa mga ATM. And the rest po sa 10,500 ay pwede nating i-purchase sa mga store, pwede nating i-bayad sa mga bill, at kung ano-ano pa ang pwede nating bayaran. At ang statement date nito guys ay every 28th day of the month. So mag-send po ng bill ang BPI every 28th day of the month. Tapos ang monthly due date nito guys ay every 20 days after sa statement date. So halimbawa po mag-send na ng bill ang BPI sa ating account
halimbawa July 28, so magbilang lang tayo ng 20 days, yun po ang due date natin. Kailangan mabayaran na natin ang ating bill, hindi lalagpas sa ating due date para hindi masira ang record ng ating credit card. So ngayon guys, tuturuan ko na po kayo kung paano i-activate ito dahil hindi po ito magagamit kapag hindi pa natin i-activate. Kaya ito, panoorin nyo. So ang ituro ko pong pamamaraan ngayon guys sa pag-activate ay sa pamamagitan po ng text message. Punta po tayo sa ating inbox at i-text natin guys ang BPI ACK. All capital letters po yan guys ha. And then space. And then ilagay po natin ang last 10 digits po ng ating BPI credit card. And then isend po natin sa 225689. And then mag-response kaagad ang BPI. At ito po yung message ng BPI guys. Thank you for activating your BPI credit card ending. You will receive a confirmation in your card activation in 2 banking days. So maghintay pa raw po tayo ng 2 banking days guys bago ma-activate ang ating credit card. So to make the story short, mga after 2 banking days guys, ay may na-receive na po akong text galing sa BPI at ito po yun. Your BPI credit card ending in is now active. You can now enjoy and take advantage of your BPI credit cards, features and perks. So pwede ko na pong magamit ang aking credit card ngayon guys. And that's all for today's vlog guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye. God bless.